mga kaibigan, magandang araw. Welcome and welcome back dito sa ating vlog. And for today's video, ipapakita na po natin sa inyo kung paano tayo mag-create ng ating voucher dun sa ating TP-Link AAP110 outdoor antenna. Okay, so ito yung voucher na to guys ito yung magsisilbing pwede nating ibenta dun sa ating mga possible client. Okay, so ito yung ibibigay natin. Pwede tayo mag-create dito ng 1 hour, 2 hours, 3 hours, or kahit ilan. Okay? So ngayon, punta tayo doon sa ating umada dahil yun po yung ating pupuntahan para tayo po ay makapag-create ng ating voucher guys. Okay? Punta tayo sa ating umada controller. Click natin to. Ayan. Dito guys, ilalagay lang natin dito yung kanilang ginawang account ninyo sa umada controller. Okay? So, eto, dito tayo pupunta. Ayan. Meron tayo ditong password at saka yung ating username. Then, click natin yung login. Alam nyo, napakaganda nito guys kasi hindi na tayo bibili ng ating vending machine para magkaroon tayo ng ating pagkakakitaan ngayong 2024. So, eto, sigurado ko na magagamit ninyo lalo na sa mga nasa bahay lang at meron silang mga existing internet connection. Ito po para sa inyo to guys. Alam ko magagamit po natin to. Okay? So ayan, teka lang. Dito tayo sa dashboard natin. Click natin yung dashboard. Medyo mahina yung ating internet eh. Okay. Ayan. Tapos click natin ito yung pangalan sa ibaba. Pasensya na guys ha, dito kasi sa area namin, ngayon ay medyo mahina po yung signal. Ay, click natin yung pangalan natin. So, click natin to. Tapos, punta tayo dito sa Hotspot Manager. Okay, punta tayo dyan. Tapos, hintayin lang natin. Sadyang mahina talaga yung connection dito kasi sa loob tayo eh. Pero kapag malakas yung signal guys, mabilis naman siyang mag-response. Okay? So, ganoon talaga. Minsan, merong mga pagkakataon na kailangan nating maghintay, di ba? So, punta tayo dito sa voucher and then voucher group. Click natin yan. And then, dito guys, makikita po lang natin yung mga voucher na ating pong na-print. Okay? So, makikita natin yan dyan. Okay? Yan. Kita natin dito yung mga voucher na ginawa natin. Tapos, para gumawa tayo ng ating voucher, click lang natin itong Create Vouchers Group. Tapos dito na tayo maglalagay ng sinasabi natin kanina. Okay, so pwede tayo maglagay dito ng voucher group name. Okay, so halimbawa 3 hours or 1 hour, lagay natin. Kunwari dito ay 1 hour. 1 hour. Yan, kunwari ganyan lang. Tapos dito sa link, ito yung numbers ng voucher. Tapos dito naman sa amount, dito halimbawa maglagay lang tayo dito ng kunwari 2 lang yung gagawin natin. Okay? Tapos dito sa limited usage counts, okay lang yan. And then dito sa duration, lagay natin 1 hour. Tapos, kunwari pala dito ilagay natin 3 Mbps. 3 Mbps. 3 Mbps. Okay. Tapos, dito sa price, optional lang naman dyan sa price guys eh. Depende naman sa inyo yan. And then, sa rate limit, depende rin yan sa inyo kung lalagyan ninyo. Ito pala, 3 Mbps. Okay. Mali pala yung nilagay natin doon. Teka lang. Ayusin muna natin. Mbps. Yan. Okay. Tapos,
Kapag okay na, wala na kayong ilalagay dyan, ang gagawin natin, isi-save na natin siya. Okay, so click natin yung save, guys. Tapos ngayon, hahanapin natin yung ginawa nating voucher. Okay? So eto, click lang natin to para makita natin. Teka lang. Yan. Click natin to yung print. Okay. Ayun. So, eto na siya, guys. Sana yung settings kasi hindi nyo makita eh. Maliliit kasi siya eh. Okay. So, eto na yung voucher. Etong voucher na to, ito yung ibibigay natin dun sa client natin, guys. Okay? So, ayan. Anong ibig sabihin nito limited usage count na to? Ito yung halimbawa ay isang tao lang yung pwedeng connect or gumamit ng inyong voucher na yon. Okay? So, yun lang guys. Sana po ay nakatulong sa inyo yung video na to. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-comment yan sa ating comment section para masagot po natin regarding dito po sa paggawa ng voucher. Okay? So, maraming salamat guys and see you on my next vlog.